At yun, dahil itlog is life, yan, bumili tayo ng napakaraming itlog for today's video. At dahil maraming itlog, yan, gumawa tayo ng braso de Mercedes. At sa mga nagtatanong kung paano ito ginawa, ganito lang po ito kadali. Tignan nyo po kung paano. So ito na nga, gumamit lang ako rito ng 10 itlog. Pinaghihiwalay ko lang ang dilaw at ang puti. Hehe, dilaw at puti, parang tunog labahan. So ganito ang egg yolk at ang egg white, pinaghihiwalay ko lang sila. Kasi hindi sila bagay sa isa't isa. Uy, may hugot! Then after nyan, i-mix lang natin ang egg white gamit ang ating hand mixer. So ayan, may batang nananakam na doon sa likod. Then pwede tayong gumamit ng cream of tartar. Ilalagay natin ito sa ating mini-mix. Optional lang yan. Kung wala kayo, asukal na lang ang gagamitin natin na 1/2 cup of sugar. So ayan nga, habang mini-mix natin to, dahan-dahan natin ilalagay ang ating 1/2 cup na sugar. So dahan-dahan lang ng paglalagay. Unti-unti lang para hindi siya mabigla. So i-mix lang natin ng i-mix hanggang sa mag-double volume siya. Ayan. Kailangan maging fluffy or mapomy. So then after nyan, isalin na natin sa ating tray na merong parchment paper. So yan, ilalapat lang natin ng maayos. Then, lalagyan natin ng design. Kung wala kayong pang design, pwede namang tinidor lang, kagaya nito. At after natin malagyan ng design, pwede natin isalang sa nakapaligid na oven sa 350 Fahrenheit. So habang sinasalang natin sa oven, gawin naman natin ang ating fillings. Yang fillings! Filling without S. Yan ang ating palaman. So, yan. Yung 10 egg yolk kanina, nilagyan lang natin ng 1 can condensed and 1 tablespoon of vanilla. Haluin lang natin. Then, isa lang natin sa mahinang apoy. Uy, madaling-madali yung nag-tutorial. Lakad dyan, para ka na naman nagrarapte. At are na nga, babagalan na nga lang natin ang pagtuturo. So, yan. Dapat ganyan ang itsura. Hahalu-haluin nyo lang para hindi matutungang ilalim. So, yan. Basta continuous lang sa paghalo hanggang sa makuha natin ang thickness na hinahanap natin. So, yan. Dapat malapot na siya para maganda siyang ipalaman sa ating braso de Mercedes. At yan, basta pag nalaman yung luto na, palamigin nyo lang sa isang tabi. Then, mag-prefer tayo ng isang parchment paper uli para pagsasalin na natin ng nabik natin kanina. So, bago isalin, nalagyan natin ng icing sugar. Ayan, icing sugar yan. At are na nga ating nabik kanina. Napakaganda naman. Yan. Singganda lang ng mga Mercy ko to Pauta nga, Mercy. So, yan. Itataob na nga natin ang ating nabik kanina. So, yan. Basta ganyan. Ilalapat nyo lang ng ganyan. Then, tatanggalin nyo na ang parchment paper. So, yan. Medyo mahirap lang sa part na yan. Pero dahan-dahan lang. Pakukuha rin naman. At pakayari nga yan. Pwede natin ilagay ang ating nilutong palaman. Ayan. Ilalapat din natin yan. Ilalapat ng pagayaan, ng paganeren, ng pagayaw. Kayo naman bahala. Di naman magreklamo yan eh. At yaon na nga, pagkatapos niyang mailagay ang palaman, pwede natin siyang i-roll ng paganere. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi siya mag-break. Oh my God. At yan, after natin yung ma-roll yan ng maayos, ilalagay muna natin sa fridge. Palamigin muna natin para mag-form siya ng maayos. Then, after 45 years, open na natin ang ating pinalamig na braso de Giselle at brother de Mercedes pala. At siya na nga pinakaantay ng lahat, ang tikiman time. So, napakadali lang gawin, di ba mga Mercy? Gawin nyo na, dali. Siguradong kayang-kaya nyong gawin to. Napakadali lang at napakasarap. Uy, mga Mercy, after nyo makagawa, patingin din ako ng mga magagawa nyo, ha? Paso nyo rito sa comment section, okay? Patingin ako. I'm sure, mas masarap pa yung mga gawa nyo talaga. So, basta try lang ng try, okay? Kain po tayo!